Yan, magandang gabi na mga kababayan. Alas 6 na yata ng gabi. At yun nga, nakakalungkot itong nangyari na ginagawa nilang pagyurak sa soberenya ng Pilipinas na tayo pa rin ay talagang sunod-sunuran sa mga dayuhang puti na gusto nilang mangyari. Pagkatapos ng 400 taon tayo ay kanilang inabuso, pinagpapatay ang ating mga ninuno at ang dami nilang ginawang kalokohan dito sa bayang Pilipinas nating mahal. Ito na naman ang kanilang gagawin sa atin na talaga naman po yung pinakamagaling naging Pangulo ng Pilipinas ay kanilang dinakip at kanilang ikinulong na walang basihan. Maliwanag naman ang ating saligang batas. Sinasabi niyan, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang soberenya ng Pilipinas ay hindi dapat na ibenta sa mga dayuhan. Yung ICC na yan, hindi na tayo member ng International Criminal Court. At dahil dyan, wala na silang jurisdiction sa atin. Pero kung ang mga namumuno ngayon sa ating bansa ay isusurrender nila yung ating karapatan bilang mamamayang Pilipino, bilang isang soberenyang bansa na katulad ng nangyari ngayon, na yung questionabling arrest warrant na inisyu raw ng ICC, wala nga silang maipakitang certified copy niyan in hard copy, kung hindi digital copy na galing lang sa cellphone. Paniniwalaan ba natin yun na authentic yun? Hindi po natin dapat paniwalaan yun. O kahit na meron na nga na talagang totoo yung pinapakita nilang warrant of arrest, ay walang epekto po dito sa atin yan. Dahil maliwanag ang sinasabi ng ating saligang batas po dyan na mas mataas ang kapangyarihan ng ating saligang batas kaysa sa anumang tratado o anumang agreement na kasunduan na ito ay ating pinagkasunduan sa ibang bansa. Maliwanag po yan sa theory of incorporation na kung may conflict ang ating constitution at saka anumang tratado o international agreement, mananaig pa rin ang constitution ng Pilipinas, lalong-lalo na pag ang pinag-uusapan ay dito sa Pilipinas. Yung sinasabi ng mga iba na meron tayong international obligations, meron tayong treaty obligations, totoo po yun kung yung tratado o yung kasunduan ay hindi nagbabiolate sa constitution. Itong ginawa nila kay Tatay Digong, nakita nyo yung petsa, March 10. Nung inaplayan yung warrant of arrest. Pero bago March 10, March 8 pa lang, March 9, ang iingay na ng mga tao dito na huhuliin si Tatay Digong. So talagang plinano nila ito. No? Kaninang umaga, hindi pa nga natin alam, walang nakakaalam sa atin na meron ng finorward digital copy nitong sinasabi nilang warrant of arrest na inisyu ng ICC. Bakit paniniwalaan ng ating gobyerno yan? No? Hindi dapat na pinapaniwalaan ng pamahalaan yan, pero walang magagawa. Itong mga general na humuli kay Tatay Digong, alam naman natin hindi nila gagawin yun kung walang mas mataas na nag-utos sa kanila. So papanagutin yan. Illegal arrest, arbitrary detention ang ginawa nila kay Tatay Digong. Attorney, marami pong nagsasabi na illegal po talaga yung paraan ng pag-serve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Can you walk us through kung paano po ba talaga ang tamang paraan ng pag-serve ng isang warrant of arrest kung galing sa isang international criminal court? Yung nangyayari kasi, siyempre, kung ano na lang ang gusto ng mga puti, kung ano na lang gusto ng mga tribunal na yan na nakabase sa Europa, ay wala tayong control dyan. Dahil ang gusto nila, sundan natin yung kanilang standard na sila lang yung magaling. Alam nyo ba kung ano ang dahilan kung bakit nila pinagpipilitan na tayo maging sunod-sunuran sa kanila? Kasi itong mga bansa sa Europa, sila yung mga nang abuso ng maraming tao sa Asia, sa Africa, sa Europa. Marami silang pinatay ng mga tao sa Africa, sa Amerika, dito sa Asia. Yan, mga colonial masters yan, yung mga Dutch na yan sa Netherlands, British yan, French, itong mga Germans. Lahat yung mga yan ay mga colonizers yan sa buong mundo. For more than 400 years, inabuso nila ang Africa, ang Asia, ang Amerika. Kaya ngayon, pinagpipilitan nila na mapagtakpan nila yung kasalanan nila for so many centuries. At ito ngayon, ipinagpipilitan pa rin sila ang tunay na master dito sa mundo. Kaya tayo dito sa Asia, sunod-sunuran tayo. Dahil maliit tayong bansa. Pero tingnan ninyo, Amerika hindi sumusunod sa kanila. Israel hindi sumusunod sa kanila. Yung mga ibang bansang malalaki, hindi sumusunod yan sa ICC. Ito nga human rights ngayon sa United Nations, hindi na sinusundan ng Amerika yan Sinabi na ng Amerika under President Donald Trump, baliwala na yung United Nations Commission on Human Rights. Pero bakit tayo, na mga Pilipino, asan ang dignidad natin? Asan ang nationalismo natin? Asan ang patriotism natin?
Bakit tayo maninikluhod dito sa mga puting dayuhan na sila ang nag-alipusta sa bayang Pilipinas na mahigit 400 years sa panahon ng Kastila? Hindi tayo papayag, mga kababayan, na ito ang gagawin nila sa atin, lalong-lalo na sa isang Tatay Digong na siyang nagmalasakit. Sabi nga ni Tatay Digong sa Hong Kong noong nandoon tayo noong nakarang araw, sabi niya, kung meron man silang arrest warrant at binibintang nila sa akin yan, sabi niya, hindi ko pinagsisisihan yan. Kasi hindi ko ginawa para sa sarili ko, hindi ko ginawa yan para sa pamilya ko. Ginawa ko yan para sa mamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Upang sa ganon ay maprotektahan ang ating mamayang Pilipino. Kaya sabi niya, nakahanda akong pakulong, patayin na nga nila ako. Gusto nila, gurgurin pa nila ako eh. Yun ang sabi ni Tatay Digong. Kaya tayo ngayon nandito, mga kababayan. Asan ang dignidad nating mga Pilipino? Pababayaan na ba natin? Nalipustahan tayo ng mga puti? At tayo mananatili pa rin na tayo ay kanilang colonial slaves? Hindi kami papayag. Hindi tayo papayag na ganun-ganun na lamang gagawin. No? Kaya, May information po kayo kung saan nadadalhin si... balita namin, informasyon na ayaw ko nang bagitin yung nagbigay sa akin ng information na meron ng mission order na inutusan mga opisyal ng pulis na magdadala kay Pangulong Digong sa Netherlands. At ang problema nila, wala silang masakyan ng commercial plane, kaya private plane daw ang gagamitin para dalhin si Tatay Digong sa ibang bansa. Hindi na nila hihintayin yung Supreme Court decision na ngayon ay inaasahan nating lalabas anytime from now. Kasi pag lumabas yun, alam natin mananalo tayo dito, mananaig ang katarungan dito sa ating bansa. Basta ang pag-usapan natin ay ang hustisyang umiiral sa Pilipinas. Sir, hindi ba dalahin sa US ya? Hindi dalahin sa US? Dadalhin sa Netherlands daw. Sa Netherlands. Doon sa Hague. Sir, yung, Sa Europe. yung source po ninyo ay PNP? Hindi ko masasabi because nangako ako sa kanya. Pero you are here po in your capacity as... I am here in my capacity as an ordinary Filipino. I am here as an ordinary citizen of the Philippines. I am here in order to invoke the rights of all Filipinos, regardless of calling, maging ikaw ay magsasaka, tricycle driver, ordinaryong nagtitinda, or ikaw ay abogadong tulad ko. I am not here as a lawyer or as a candidate running for the Senate. I am here as an ordinary Filipino. Sa PDP, sir, may mga pag-uusap tungkol dito. Meron kaming pag-uusap sa PDP pero ayaw naming haluan ng politika itong usapan nito. Kasi ang pinag-uusapan nito ay ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Pero ano pong statement po ng party? Nagsalita na po si President Robin Padilla na presidente ng partido. Kung ano yung sinaad niya doon sa kanyang inilithala, sa kanyang page, iyon po ang posisyon ng partido. So sa ngayon, sir, ang gagawin po ninyo is antabay lang po dito? Well, magdasal po tayo. We are going to have a peaceful rally here. We are going to tell our people that we are here. We are not going to allow ourselves to become slaves again of the Europeans, and that's what they are trying to do. So hindi tayo pagagamit dito sa mga ibang mga grupo upang sa ganon ay manikluhod po tayo dito sa mga puti. Peaceful rally, sir, ng PDP po yan or anong grupo po ba? No, peaceful rally ng mga tao, ng mga gustong nagmamalasakit sa bayan. Wala kaming panawagan sa PDP na magpuntahan yung mga tao dito. Kung gusto nilang magpunta po rito, magpunta po sila rito as an ordinary Filipino. Thank you, sir. Yan. Thank you po. Pero may update pa kayo, may bagong update po ba kayo, attorney, sa kalagayan ni PRRD ngayon? Well, yung latest na nabasa ko ay ewan ko kung meron yatang dinaramdam si PRRD na kailangan ng isang immediate medical attention. May mga information na kung ganon ang sitwasyon ay maaring dalhin siya sa Veterans Memorial Hospital. I really don't know if that is true or not. Wala akong source na ma-verify yan. Pero may mga naglabasang information na ganon. So tignan natin kasi may mga information na pati doon sa Veterans Memorial ay may mga kapulisan na rin po doon na nakabantay. Pero ang latest information nga na nakarating sa akin ay pipilitin nila na ngayong gabing ito ay madala si Pangulong Digong sa ibang bansa. At hindi na nila hihintayin yung desisyon ng Korte Suprema. Kasi pag nanalo tayo sa Korte Suprema, nagkaroon ng order of writ of amparo o kaya writ of habeas corpus, ay sigurado ang taong bayan ang panalo dito sa laban na ito. Attorney, last na sa mga kababayan natin ngayon, marami pong nanonood sa ating social media. Ang panawagan lamang po natin sa sambayan ng Pilipino, magdasal po tayo mga kababayan. Huwag po nating daanin sa dahas ito. Hindi po tayo mananalo pag mayroong karahasan. Huwag naman po sanang dumanak ang ganon at masisira lang ang buhay nating Pilipinas. Nagkakawatak-watak na nga tayo dahil po nga dito sa matinding labanan sa politika at inaasahan po natin na mariresolba ito ng mapayapa
Pero tandaan po ninyo ang sitwasyon na ito, itong araw na ito, March 11, the day of infamy in the Philippines. Itong ginawa nila kay Tatay Digong. Dahil lamang po sa what? Political persecution. Dahil lamang po sa may mga bagay na gusto nilang pagtakpan dito sa ating bansa. Kaya ang ginigipit nila ang pamilyang Duterte, lalong-lalo na po si Tatay Digong.